boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ikasyam ng Enero, idiniklarang Special Non-Working Day. 4 na long weekends, asahan ngayong 2024. 2 bang kaso ng stray bullet injury sa bisperas ng bagong taon, kinumpirma ng DOH. Disenyo ng 1,000 piso, pinarangalan ng High Security Printing Asia. Embahada ng Pilipinas sa Japan, kinumpirmang walang Pinoy na sakay sa nasunog na eroplano. Howard Blatch, Robertson at Moore lalaro sa 33rd Dubai International Basketball Championship bilang import ng Team Philippines. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa pagtaas ng kaso sa COVID-19 ay muling inobliga ng Quezon City ang pagsusuot ng face mask. Yan ang ating alamin kay Daniza Lopez. Obligado muli ang publiko na magsuot ng face mask. Yan ang pinag-utos ni Quezon Governor Angelina Helentan dahil sa banta ng COVID-19 sa probinsya. Sa ilalim ng Executive Order DHT 60 ay mandatory na ang pagsusuot ng face mask sa labas para maiwasan ang pagkalat ng sakit at mabawasan ang kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang mga pribadong opisina, opisina ng gobyerno, mga ospital at publikong lugar. Nakasaad din dito ang isolation kung sakaling makaranas ng sintomas gaya ng ubo, lagnat at sore throat. Sa tala ng Department of Health o DOH ay nasa mahigit 5,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan mahigit 32,000 naman ang kabuuan ng kaso ng COVID-19 sa Quezon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin naman, marami ang nabahala sa balitang hindi na maaaring tumanggap ng senior high school students. Ngunit pagtitiyak ng Department of Education, sapat ang mga pampublikong paaralan para dito. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Ayon sa datos na nakuha ng Department of Education, umabot sa 17,700 na incoming grade 12 students ang madidisplace. Ito'y matapos i-anunsyo ng Commission on Higher Education na hindi na pwedeng tumanggap ng senior high school students ang mga local at state university at colleges. Ngunit pagtitiyak ng DepEd, kinumpirma ng mga school division offices na kayang ma-accommodate ang bilang ng mga madidisplace na mga estudyante ng mga pampublikong paaralan. Ayon kay Chairman Prospero de Vera III, inanunsyo na rin ng DepEd na wala ng government assistance to students and teachers in private education o GATSPE beneficiaries mula sa SUCs at LUCs maliban na lamang sa mga papasok sa grade 12. Ngunit pagtitiyak naman ni DepEd Undersecretary Michael Poa, kung naisin ng mga estudyante na mag-enroll sa private school ay maaari pa ring makakuha ng tulong mula sa voucher program. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na Special Non-Working Day sa Maynila ang papalapit na araw ng kapistahan ng Itim na Nazareno sa ika-9 ng Enero. Ito ay alinsunod sa Proclamation No. 44 upang bigyan daan ang mga deboto na makibahagi sa okasyon at makisaya sa gaganaping pagbabalik ng tradisyonal na traslasyon. Tampok rito ang prosesyon ng imahe ng Itim na Nazareno patungong Quiapo Church, kung saan milyong-milyong deboto ang inaasahang dadagsa sa okasyon. Kaugnay pang balita, pagpasok pa lamang ng taon ay maaari ng planuhin ang bakasyon. Ito'y dahil 4 na long weekends ang ating aasahan sa 2024. Una na riyan ang Semana Santa na mula ika-28 hanggang 31 ng Marso, kasunod ang National Heroes Day na ika-24 hanggang 26 ng Agosto, undas na mula ika-1 ng Nobyembre hanggang ika-3, at panghuli ang ika-28 hanggang ika-31 ng Disyembre para sa Rizal Day. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sulitin at paghandaan ang mga transaksyon at bakasyon.
Sa kabilang banda, binigyan linaw ng Department of Transportation o DOTR ang mga kumakalat na haka-haka sa Public Utility Vehicle o PUV consolidation. Yan ang ating alamin sa balita na hatid ni Daniza Lopez. Sa kumakalat na usap-usapin na dapat magkaroon na ng modern units ang mga nakiisa sa Public Utility Vehicle o PUV consolidation bilang kapalit ng mga traditional jeepney ay inilinaw ng Department of Transportation o DOTR na hindi ito agaran. Base sa DOTR, nakadepende ito sa estado ng Local Public Transport Route Plan at Route Rationalization Plan kung saan kinokonsidera rin dito ang kakayahan sa pinansyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Paliwanag ng DOTR, layunin ng consolidation ng organisadong fleet management. Inilinaw din ito na hanggang katapusan na lamang ng Enero ngayong taon ang operasyon ng mga hindi consolidated. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government ang Kalinisan Program bilang makabagong pamamaraan ng bayanihan ngayong Annual Community Development Day. Narito ang buong ulat. Sinimulan ngayong ika-6 na araw ng Enero ang paglulunsad sa Kalinisan Program ng Department of Interior and Local Government o DILG bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Community Development Day. Ang Kalinisan Program o Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign ay alinsunod sa DILG Memorandum Circular 2024-001 na naglalayong magpalaganap ng dedikasyong baguhin at paigtingin ang pagpapabuti ng lahat ng sektor sa pamahalaan para sa makabagong lipunan. Bukod pa riyan, ang Kalinisan Program ay malawakang inisyatiba ng pamahalaan para ipatupad ang malinis at masaganang kapaligiran na nagsasanay sa mga lokal na unit ng pamahalaan at pamayanan na makiisa sa pakikipagtulungan na mapaangat ang bansa na siyang nagmula sa tradisyon ng pagbabayanihan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, nananatiling nakakaapekto sa Luzon ang amihan habang ang easterlies naman sa Visayas at Mindanao. Asahan muna ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Bicol Region, Northern Samar at Eastern Samar. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Posibleng flash floods naman sa Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas at Mimaropa. Bahagyang pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. House Speaker Martin Romualdez planong ipaimbestiga ang umano'y korupsyon sa Jeepney Modernization Program. DOH nagbabala laban sa kumakalat na maling mensahe ukol sa COVID-19 wave sa Metro Manila. Dalawa pang kaso ng stray bullet injuries sa bisperas ng bagong taon kinumpirma ng DOH. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang linggo ng Enero na maging Community Development Week upang mas paigtingin ang bayanihan spirit. Para sa detalye ng balita, narito si Francis Riodique. Sa kalagitnaan ng pandemic ay hindi may pagkakaila ang kahirapang naranasan ng karamihan sa mga Pilipino. At sa panahong ito umusbong ang Community Pantry, kung saan nanaigang pagiging matulungin at pagpapamalas ng bayanihan spirit.
Isa lamang ito sa mga programa o proyekto na nais paigtingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na idineklara ang unang linggo ng Enero bilang Community Development Week. Kasabay nito ang pagkilala sa ika-6 ng Enero bilang Community Development Day. Ayon sa inilabas na Memorandum Circular No. 41, lahat ng ahensya ng gobyerno, local government units, maging ang mga state university at colleges ay inaatasan na magsagawa ng mga kaugnay na programa sa nasabing pagdiriwang. Ayon sa Malacanang, ang nasabing proklamasyon ay bilang pagkilala sa mga makabuluhang ambag ng mga ahensya, pati na rin ang mga non-government organizations. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inihayag ng Department of Foreign Affairs ang inaasahang pagtungo ng Indonesian President na si Joko Widodo sa bansa para sa susunod na linggo. Ukol sa DFA, ang pagtungong ito ay may kaugnayan ukol sa pagkikita nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-10 ng Enero para sa progreso ng ugnayan ng Pilipinas at Indonesia sa sektor ng ekonomiya. Inaasahan din na ang dalawang bansa ay lalo pang paigtingin ang ugnayan upang ipagdiwang ang anibersaryo ng diplomasya nito sa darating na buwan ng Nobyembre. Alinsunod sa modernisasyon ng mga tradisyonal na pampasaherong jeep, kakibat din ito ang di umano'y korupsyon sa programang ito ng gobyerno. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Buhat ng hinihinalang korupsyon sa pagbabalangkas at implementasyon ng Jeepney Modernization Program, nais paimbestigahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga impormasyong ito na natanggap ng kaniyang opisina. Ilan sa mga impormasyong ito ay ang umano'y sabuatan sa pagitan ng dati at mga kasalukuyang transport official para sa negosasyon ng imported modern jeep. Buhat nito ay nais kausapin ni Romualdez si House Committee on Transportation Chair at Antipolo City Representative Romeo Acop para sa planong motu proprio investigation. Kasabay nito ay nanawagan din siya sa Department of Transportation na repasuhin ang programa at palawigin ang panahon ng implementasyon nito. Aniya, bagamat isinusulong ang modernisasyon ng transportasyon, ay hindi dapat kalimutang unahin ang kapakanan ng mga jeepney driver, lalong-lalo na ang ikinabubuhay ng mga ito. Dahil dito, isinusulong din ni Romualdez ang paglalatag ng mga tulong habang ang mga tsuper ay nasa transition period. Kaugnay din nito ay pag-aaralan din umano ng Kamara ang mga opsyon upang mabigyan ng fixed income ang mga tsuper. Sa pagtatapos, sinabi ni Romualdez na ang tradisyonal na jeep ay isa sa mga nagsisilbing simbolo ng kultura at diwa ng bansang Pilipinas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay abiso sa publiko ang Department of Health o DOH laban sa kumakalat na mensahe na nagsasabing may bagong COVID-19 wave sa Metro Manila na iniugnay sa isang practitioner mula sa isang pribadong ospital. Ayon sa DOH, ang mensahe ay hindi na-verify at ang doktor at ospital ay walang kaugnayan dito. Ang nasabing pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ospital na pinag-uusapan ay hindi tama at hindi pa nakukumpirma ng mga pagkakatiwala ang source o opisyal na pahayag mula sa Health Authority. Bukod dito, patuloy na hinihimok ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng mga balitang pangkalusugan at impormasyon mula sa mga opisyal na plataporma ng DOH. Sa ibang anggulo naman, kinumpirma ng Department of Health o DOH ang dalawa pang stray bullet injuries o SBI na naiulat sa National Capital Region o NCR at Cordillera Administrative Region. Ang kaso ng NCR ay kinasasangkutan ng isang 28 anyos na lalaki na ang kaliwang paa ay natamaan ng ligaw na bala at nagtamo ng pagkabali ng kanyang pangalawang daliri sa paa. Samantala, ang kaso mula sa Cordillera ay isang 60 anyos na lalaki na nagtamo ng bali sa kanyang kaliwang collarbone. Ang DOH at Philippine National Police ay patuloy na nagtutulungan sa pag-iimbestiga sa lahat ng mga ulat ng SBI.
Kamakailan lang nakatanggap ng parangal ang 1,000 piso bilang Best New Banknote sa Sri Lanka. Alamin ang buong impormasyon sa ulat na ito. Akalain nyo nga naman ang kamakailang hindi pwedeng matupi na 1,000 piso ay nakatanggap ng parangal bilang Best New Banknote Award mula sa High Security Printing Asia na inanunsyo sa Colombo, Sri Lanka noong Disyembre. Nasungkit ng 1,000 piso ang parangal dahil ito'y isa sa mga natatanging banknote o salaping papel na dumaan sa sopistikadong hakbang ng pangdidisenyong may mataas na kalidad sa seguridad at isa ring refleksyon ng kultura at simbolo ng bansa. Makikita sa 1,000 piso o polymer banknote ang mga simbolo ng bansa gaya ng Agila, Sampaguita, Tubataha Reefs Natural Park, pati na rin ang South Sea Pearl. Bukod pa riyan, kahit nagawa sa plastic ang polymer banknotes, ito'y mas kaunti ang epekto sa kapaligiran at maaari rin i-recycle bilang gamit sa pagtatanim. Angkop din ito sa panahon ng naglilipa ng sakit ngayon dahil ito'y pwedeng i-sanitize at ayon sa Department of Health, mas mababa ang tsansang mabuhay ang mga bakterya at viruses dahil sa makinis at madulas na pagkakagawa rito. Nilinaw din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaari pa rin gawing pangbayad ang 1,000 pisong polymer banknote kahit na may tupi ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakatakdang gamitin ng Baguio City ang kakayahan ng Artificial Intelligence o AI para sa pagpapabuti sa daloy ng trapiko sa syudad. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nakikipag-ugnayan ito sa Metro Pacific Tollways Corporation o MTPTC para agad itong masimulan. Kilala ang Baguio bilang paboritong tourist destination ng karamihan, kaya't naniniwala ang lungsod na dapat masolusyonan ang problema sa traffic sa lungsod. Susunod sa News Force. Ilang ahensya ng gobyerno patuloy ang paghahanda para sa pista ng itim na Nazareno. Embahada ng Pilipinas sa Japan kinumpirmang walang Pinoy na sakay sa nasunog na eroplano. PCG rumispende sa isang insidente ng oil spill sa Davao City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa papalapit na kapistahan ng itim na Nazareno, puspuso na rin ang paghahanda ng ilang ahensya ng gobyerno para rito. Yan ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa papalapit na kapistahan ng itim na Nazareno sa Quiapo, Manila sa ika-9 ng Enero, kabi-kabilaan na rin ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyernong may kaugnayan sa trapiko at seguridad. Una na rito ang Philippine National Police o PNP, kung saan kamakailan lang ay nagkaroon ng isang pagpupulong hinggil sa mga plano at kung paano mapaiigting ang seguridad ng traslasyon ngayong taon at mapanatiling ligtas sa ang mga taong dadalo sa okasyon. Kaugnay nito ay plano rin ng kapulisan na magpatupad ng physical distancing sa prosesyon nang sa gayon ay maiwasan ang nakaadyang aksidente gaya ng stampede at pisikal na sakitan, gayon din ang COVID-19. Samantala, isa rin ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa abalang tumutulong para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa dadaanang ruta ng patron. Kahapon, ika-4 ng Enero, nagsagawa ang MMDA Special Operations Group Strike Force at Manila Traffic and Parking Bureau ng isang clearing operations upang matiyak na walang mga sasakyan at iba pang maaaring makasagabal sa taunang prosesyon ng itim na Nazareno. Buhat ng 3 taong pagkakatigil ng taunang prosesyon dahil sa pandemya, inaasahan ang muling pagdagsa ng milyong-milyong deboto na dadalo sa nasabing okasyon. Para sa ruta ng prosesyon, magsisimula ito sa Quirino Grandstand na magtatapos sa Plaza Miranda hanggang makapasok sa simbahan ng Quiapo.
Pinapayuhan ang mga motorista at ang commuting public na bigyang pansin ang mga kalsadang pansamantalang isasara para sa prosesyon na naka-flash sa inyong screens. Samantala, para sa okasyong ito, ay nagtalaga ng kabuuang 850 tauhan ang ahensya na ipapakalat upang tumulong sa pamamahala ng trapiko, kaligtasan ng publiko, pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kalinisan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, walang Pilipinong sakay sa Japan Airlines flight. Ito ang kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Japan matapos ang naganap na banggaan at pagliyab ng 2 eroplano kamakailan. Sa kabila nito, nakahanda pa rin ang Embahada ng Pilipinas sa Japan na tumulong kung may mga Pilipino naman na nawala ng kanilang travel documents mula sa naganap na insidente. Sa ibang sakuna, iniulat kamakailan ng Philippine Coast Guard o PCG ang naganap na oil spill sa katubigan malapit sa Davao City at sinabing sinimulan na nito ang containment at recovery efforts. Naapektuhan ng maritime incident ang humigit kumulang 200 cubic meters ng tubig sa port vicinity. Ang PCG Oil Spill Response Team ay gumamit ng oil spill absorbent boom at absorbent pad upang ma-recover ang humigit kumulang 30 litro ng sludge oil. Samantala ay patuloy pa rin ang PCG sa pagsasagawa ng karagdagang verification upang matukoy ang pinagmula ng maritime incident. Balitang sports, mapapabilang sa roster ng Pilipinas ang 4 na power imports na sina Dwight Howard, Andre Blatch, Andre Robertson at Mackenzie Moore para maglaro sa prestigyosong 33rd Dubai International Basketball Championship. Ito ay matapos ang naging pag-anunsyo ng Strong Group Athletics kung saan ipinagmamalaki din ng kupunan na inanunsyo ang appointment ni Australian National Team Head Coach Brian Goorjian bilang team consultant ng Pilipinas. Ang kompetisyon ay nakatakdang ganapin sa ika-19 ng Enero hanggang ika-28 ng buwan ngayong taon sa Dubai, United Arab Emirates. Ang magsisilbing head coach ng koponan para sa kompetisyon ay si Coach Charles Chu. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Ika-9 ng Enero, idineklarang Special Non-Working Day. 4 na long weekends asahan ngayong 2024. 2 kaso ng stray bullet injury sa bisperas ng bagong taon kinumpirma ng DOH. Disenyo ng 1,000 piso pinarangalan ng High Security Printing Asia. Embahada ng Pilipinas sa Japan, kinumpirmang walang Pinoy na sakay sa nasunog na eroplano. Howard, Blatch, Robertson at Moore lalaro sa 33rd Dubai International Basketball Championship bilang import ng Team Philippines. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.